Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Ayan, magandang araw, lalawigan ng Batangas. At ayan, panibagong pagbiyahe ngayong panibagong taon. At syempre, kami po ay muling nagagalak na kayo ay aming nakasama ngayong araw at ngayong umaga. At syempre po, kasama pa rin po ninyo ang inyong mga magigiting na kasangga at kaagapay. Dito lamang syempre sa inyong Thursday edition ng opisyal na programang pangradyo ng inyong pamahalang palalawigan, ang inyong biyaheng Kapitolyo Year 8. Ganun na po kahaba ang aming broadcast career itong aking kasama. At kami po ay nagbabalita at we're broadcasting live via our Facebook live streaming. So sa mga nakatutok po sa aming Facebook live stream ngayong araw, magandang umaga po. Siyempre po kami po ay nagbabalita dito po sa aming media center dito sa gusali ng Health Information Management Building sa Kapitolyo. Kung yun po inyong itatanong, katabi po ng People's Mansion at ng Museo ng Batangas. Magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning Kuya Eds. Good morning sa lahat po. At syempre, good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang ating umaga so far? Kumusta po ang ating mga naging pagdiriwang nitong mga nakaraang holiday season? Ano ko, Kuya Eds, napakarami. Mukhang yung iba pagpasok daw ay hindi na nakilala ng mga kasama. Nagtabaan yata. Siyempre, Yes, kabila ang reunion, Christmas party, ang get-together. Celebrations kasi itong December. Yung ba namang siksikin mo sa loob ng 2 weeks ang ang mga Christmas party, di ba? So, ayan, sana kayo ay medyo, kumbaga, we're on the second week ba ng 2024. Yes, Medyo 2024. nakakabalik na ng konti. Ayan. Oo. Ayan, maganda bang pasok ng bagong taon sa ating lahat? Sabayan din po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air1 FM. At araw na naman po ng Thursday, January 11, 2024. At muli po ninyo kami samahan sa patuloy na paghatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At dapat nyo nang tutukan tulad nga ng nasabi ko ngayong kanina lamang ito mga dapat abangan natin. Ikaw nga ba ay nakakarami sa New Year? New Me. Ayan, kasama ba ang iyong New Year's resolution ang mas malusog na pangangatawan ngayong 2024? Siyempre, lagi yan Pagdating ng New Year, meron na yung mga New Year's resolution. Mag-exercise ako, magda-diet ako, titigil na ako sa paninigarilyo. Ang tanong, Kuya Eds, natutupad ba yan? Yung mga New Year's resolutions meron naman kasi, unang araw pa lamang, wala na. Magda-diet ako, unang araw pa lang, kumain na naman dami. So, next year na lang ulit. So, kaya halina't alamin natin ang ilang pamamaraan upang manatiling healthy sa tulong ng ating mga naimbitahan mula sa ating Provincial Health Office. Ayan, para naman po sa mga may init at pinag-uusapang balita sa ating bansa, anti-submarine aircraft alok ng Indonesia sa Pilipinas. At ganoon din ang Meralco, may taas singil ngayong buwan ng Enero. Ayan, naku, alam ko pag taglamig medyo bumababa yung singil sa kuryente pero may pagtaas pala na magaganap. Kaya naman po mga kasama, tutok lamang po sa isang oras nating pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng panibagong taon ng inyong programang pangkaalaman, informasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre po kasama na rin po ang inyong mga pagbati at kung meron kayong mga panawagan, syempre una na tayong babati
Pagbati po ng magandang umaga sa aming ama ng lalawigan, Governor Hermelando Dodo Mandanas. Sa atin pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis, magandang umaga po. At siyempre po sa aming Chief Operating Officer, ang aming PIO, Ma'am Abel Bihasa, at sa lahat ng mga kasama namin sa Provincial Information Office at sa lahat po ng kawanihan na naglilingkod ngayong araw para po sa ating dakilang lalawigan. Good morning! Siyempre, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang palalawigan sa pamumuno po ni Vice Governor Mark Libiste at mga board members po. Ayan, at ang balita ko ay back in town na si The Good Vice. So sa susunod na linggo siguro sa sa Wednesday team ay makakatambala na uli natin ang ating Vice Governor Mark Libiste. So kami po ay tuloy-tuloy ng babiyahe sa ngalan po ng ating walang kapagod-pagod naman ang lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Kami po ang inyong mga lingkod. Dito po si Edwin Sabarte. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para simulan ang ating umaga, hihingi po tayo ng gabay at patnubay. Siyempre kasama ang ating prayer warrior, walang iba ang aking katabi dito, si Miss Grace Briones. Ama naming mapagmahal, katulad ng buhay, ang kalusugan ng katawan ay biyayang kaloob mo. Kaya't marapat lamang na ito'y pagyamanin at pangalagaan. Tulungan mo po kaming umiwas sa lahat ng labis at hindi makabubuti para sa aming katawan. Ilayo mo kami sa masasamang bisyo na patuloy sumisira sa aming kalusugan, sa isipan at katawan. Loobin mo po, Panginoon, na sanayin namin ang aming katawan sa lahat ng makapagpapabunga ng kalusugan nito. Ang wastong pagkain, may sapat na pahinga, may malinis na kapaligiran, at may magandang pananaw sa buhay. At higit sa lahat, pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng kapanatagan ng isip na nagmumula sa pamumuhay na aayon sa iyong kalooban. Amen. Ayan, napakaganda ng iyong At sabi nga ni Lord, mahalin mo ang iyong sarili katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ayan, syempre, ano ba yung self-love? Syempre, ayan, mag-diet tayo ng konti, magpapawis, syempre. Simulan natin ang ating bagong taon na healthy tayo. Oo. Syempre, hindi lang katawan, kuya. Syempre, hindi dapat malusog din ang kaisipan. Bukod sa malusog na puso, siyempre, kailangan malusog ang puso mo. Pag hindi, heart attack ang aabutin mo dyan. May pag-ibig ka ngayon 2024. Siyempre, stress-free. At mental health. Yan, isa pa rin tinututukan yan. Emerging global problem yung mental health. Lalo na sa mga kabataan. Lalo na sa tulad namin. Naks. Natatawa yung ating pababatiin niya yung araw. Sana naman ngayon, 2024, ay kanyang love life ay talagang umarangkada na. So, pababatiin muna natin ating patroller ngayon. Walang ibang ating kasama. Tawagin natin siyang sa pangalang Gian Marco. Yan, magandang umaga po sa atin pong lahat at Happy New Year po. Ito po ating first Thursday broadcast po dito po sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga po, Sir Eds at Tita Grace. At magandang umaga rin po sa atin pong mga kasama ngayon sa ating Batangas PIO Facebook live streaming. Yan po, binabati po natin ang Kuya Jun Lindo Nagulda, ang Ate Lina Lynn Cruz Ebora, ang Tita Nitz Lapa, magandang umaga po sa inyo dyan, ang Kuya Ferlan Salcedo, ang Ate Cheryl May Halili, ang Kuya Mon Carag, si Sir Ornal Tabares, yan po si Sir Jerry Glenn Gary Aguilar at ang Tita Nilda de Villa po. At yan po, pinapabati po ng Ate Cheryl May Halili ng happy birthday daw po sa masipag at mapagmahal na ama.
ang Papa Raul Makuha. Happy birthday po sa inyo. At yan din po, may nagpapabati rin po ng happy birthday sa Ma'am Merly Pasachempo po, ang atin pong head po ng Scholarship Division. At sa kay Lola Belen Maligalig po, ito po ay Lola ni Tin Damian, 104 years old po. Happy birthday po sa inyo Aba. dyan. Ay isa kay Lola ni Tintin, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. 104 years old. Gusto mo ba nung ganun katagal? 104 centennial. Oh, meron kayang, alam ko may binibigay na kasi incentive dyan no? Centenarian. Ayan. Kuya Eds, kailangan natin maging healthy Oh, para ang ating buhay. kailangan healthy tayo para umabot tayo sa 104. Dahil kung hindi tayo healthy, baka naman 104 makatayo pa tayo nun. Ayan, so sa atin pong pagbabalik, ibabahagi namin sa inyo ang ilang mga tips para mapangalagaan ang ating katawan. Siyempre, kasama ng ating kasamahan mula sa PHO at siyempre marami tayong pagtatalakayan at kung ano pa yung mga nakalaang programa ng pamahalang panlalawigan para sa unang bugso ng taong 2024. Ang lahat po ng iyan ay aming ihahatid sa pagbabalik po ng inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mahalagang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Ayan at kayo po ay patuloy pa rin nakatutok dito sa biyaheng Kapitolyo. Matapos nga ang nasabi natin kanina, ang kaliwat kanan na handaan at kasiyahan. Kayo po ba ay nakarecover na? Ako naman, hindi naman halata eh. Nakarecover na ako. Hindi, nagkaroon tayo ng medyo nung unang pasok ng taon, medyo nagkasakit tayo.
Dahil napuyat, alam mo, hindi bumabata, napainom ng konti, ayun, nagkalagnat ng New Year. So, ayun. So, sa iba nating mga kasama, alam ko, naku, talaga namang parang Anli Buffet ang mga handaan noon. Nagsimula syempre sa Christmas party sa opisina, Christmas party ng mga kaklase, Christmas reunion ng mga kamag-anak. Oo, ayun, reunion ng elementary, reunion ng high school, reunion pa ng college. Ayan, usong-uso yun nung within that two weeks span. Kaya, kumusta ba inyong katawan? Siyempre, naka-recover na ba? Hindi natin alam kung napadami ba ang kain natin ng lechon. Ano po ba ang nananatili ba tayo sa tamang timpang? O tayo ba ay umover o nabawasan? At ngayon nga pong umaga, hatid po namin sa inyo ang ilang mga tips para manatiling healthy sa Healthy Me ngayong 2024. Kaya naman nag-imbita po tayo ng ilan sa mga kasamahan po natin sa Provincial Health Office para bahaginan at bigyang kaalaman po tayo kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating pangangatawan. Makakasama po natin ngayong Thursday Talk sina Ma'am Carlota Abratige na siyang Nutritionist Dietitian 2 at si Mr. Hill Burog, Nurse 5 po. Good morning po Sir Hill and Ma'am Carlota. Magandang umaga sa inyo, Sir Eds, Ma'am Grace, at sa inyong tagapakinig sa radio station, saka sa Facebook, live streaming. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, good morning Ma'am Grace, good morning Sir Eds, at sa maraming tagapakinig nitong biyaheng Kapitolyo, a blessed New Year. So, gawin nating holy and meaningful ang ating 2024. Ayan, at tulad nga po ng nakasama natin, nasabi ko kanina, nakalipas na long holidays, alam natin ilang handaan, kainan, nag-enjoy ang lahat, Christmas party, Noche Buena, Medianoche, reunion, birthday yan. Sabi nga ng karamihan, minsan lang naman ito sa isang taon. O nga, 2 weeks nga lang naman. Obviously, walang diet dito. Sa tingin nyo, ano maaaring maging epekto nito o magiging after effect nito sa holiday, itong holiday feast na ito, sa mga kalusugan ng ating mga kababayang Batanggenyo. Ayun, sir. So, yung dasal kanina ni Ma'am Grace, magandang kalusugan. Yung magandang kalusugan, sabi nga lahat ng sobra, masama. Nakalagay po doon. So, yung pagpasok po ng buwan pa ng Disyembre, sunod-sunod na po ang ating party lagi sa nabanggit nyo, marami ang sumusobrang timbang ngayon. Hindi ko na sasabihin, isa po ako doon. Hindi ko na maitago at ako masarap kumain po dahil narin po yung litso, mga ating po matatabang pagkain, lalo't mga inom, nagsisigarilyo, yan po mga namumulutan ng mga sisig. Yan po mga leche plan, yung mga ating mga salad. So, ayan. yun po. Ayan kasama yan din sa mga tinatawag natin lifestyle diseases. Ayan talagang, kaya ka nagkasakit dahil sobra-sobra ang intake natin ng mga pinagbabawal. Hindi naman pinagbabawal, kumbaga napadami lang. Siyempre, karaniwan naman po kapag bata pa, sabi hindi pa naman nararamdaman. Pero hihintayin yung singil. So, ayun po ba, Miss Grace? Kuya, i-singit ko lang po sa ano po ba yung tamang panimula na dapat gawin ng isang tao? Kasi nga po, ayun nga po, galing tayo sa holiday season. Paano natin sisimulan ng 2024 sa panibagong healthy lifestyle, Ma'am Carlota? Okay, so harapin na natin. Nawala tayo sa sarili. Dahil nakahanda na dyan. So, dapat siguro ay unang-una ay ibalik natin yung disiplina sa sarili. Itong katawan natin, isipin natin na ito ay hindi atin, na we can do anything. Kainin ko ang gusto ko, gawin ko ang ganyan. Ito ay pahiram lang sa atin ng Diyos. Okay? So, as our responsibility, dapat nating alagaan. At yun nga ay yung pagkain ng tama, mga tamang pagkain, at kung ano lang yung tamang amount. Yun yung nakalimutan natin during holidays. Dahil na dyan, di sobra-sobra. Pero kung meron kang disiplina sa sarili, you can control na eto lang ang pwede sa akin, o lalo na yung mga may sakit. Kasi yung holidays naman, yung cholesterol ng
handa nung holiday, pareho din naman nung regular nating kinakain sa araw-araw. Hindi nung holiday bumaba ang kolesterol ng lechon. Hindi. So, dapat may disiplina ka talaga. Yun ang dapat mong develop muna sa sarili. And it follows na yung mga pag-control, pag-exercise, and anything. Kasi bukod sa napaparaming ang pagkain at kare-kare ng mga festivities, no? Siyempre, hindi maiwasan dyan yung pag-inom ng alcohol. So, siyempre, yung iba dyan, kumain, nag-inom, siyempre, kasama pa rin ang puyat. Kasi, minsan ko lang makakasama itong mga kamag-anak ko. So, let's drink till morning comes. So, yun. So, napupuyat. Then, yun, alam na naman natin, pag puyat, siyempre, apektado din, no? Yung hangover, kung tinatawag. Nasasabi nga nila kung ang mga babae daw ay dinidismonorrhea every month, mas grabe daw yun sa lalaki. Kasi daw yung mga ibang mga lalaki, araw-araw may hangover, masakit ang ulo, hindi makagalaw. So, ito po, ayon po sa survey ng health dito sa lalawigan, kasama na po ba ang sakit sa puso at diabetes sa naging sanhi ng pagkamatay o pagkakasakit ng karamihan sa ating mga kababayang Batanggenyo? Ayon po sa report po galing po sa Rural Health Unit ng aming pong Electronic Health Information System na taon-taon po laging kasama po ang hypertension at diabetes po sa pagkakasakit po at saka pagkakamatay. Sa mga previous years po, lagi pong kasama yan sa top 10 leading cause po ng pagkakasakit sa pagkakamatay. At saka may yung pag-inom po ng alak. Ayon naman po sa pag-aaral, wala pong masama sa alak kung ito yung moderation. Oo. Pero kung palimit po at madami pong intake, dito po magsisimula ang pagkakasakit po. Sa atay po, sa atake sa puso. Pero ito po ay may mga benefits po sa katawan na in moderation po, may mga vitamina din po itong dala. Pero hindi ko po sinasabi na mag-inom po tayo na mag-inom at ito po ay dapat in moderation pa rin po. Alam mo naman dito, Kuya Hil, dito sa Batangas, may kasabihang ay susuka pero hindi susuko. Ayan. Sabi nga, di ba, pag pupunta ka sa isang lugar at nalamang ikay Batanggenyo, unang tanong sa'yo, malakas kang uminom, Batanggenyo hindi naman ho. Malakas lang ho ang aming buses pag nagiinuman, pero in moderate. Sabi nga, pwede naman may certain amount na pwede nating intake. Pang relax lang. Pero 'di ba, kung mapaparami tayo ng inom ngayong linggo, di susunod na uli. Hindi yung sagad ngayong umaga, bukas ay sagad ulit. Ayan. So doon pala Ma'am Carlota, sa tingin nyo, ano yung itong diabetes? Wala na tong pinipiling edad. Oo. So, wag natin itong ipapagwalang bahala. Kasi, gusto ko lang ipaalam sa lahat kung gaano kadami ang apektado na lalo na yung sakit sa puso. So, based dun sa latest report nitong January to October 2023, nagkaroon po tayo ng 1,237 ang namatay sa sakit sa puso. So, ganun kalaki. Hindi natin dapat ipagwalang bahala. Kaya ang mga tao dapat maging aware kung ano yung mga signs and symptoms at kung meron sila, paano i-manage yon. At dun sa morbidity naman o pagkakasakit, pang-siyam ang hypertension at nagkaroon tayo ng mga nagkasakit ng hypertension na 3,966. Ganon kadami ang nagkakasakit. January to October lang yon. Tapos 2023 po. Oo, 2023. Within 10 months, 3,000. Kada taon nadadagdagan yan. So dahil nga ang main reason dahil sa lifestyle. Okay, so yung diabetes naman, hindi na laang matanda. At saka hindi siya inborn. Kahit bata, nagiging acquired na rin dahil sa mga kinakain. So, kung mababalitaan nyo yung isang vlogger na 19 years old na namatay siya dahil sa komplikasyon na sa diabetes. Actually, hindi siya sa diabetes mismo namamatay, sa mga nagiging complications. Biruin mo, ang kanyang sugar, bata pa siya, 19 years old. Babae, isang vlogger. So, siya ay
nung makita 300 plus na ang level ng sugar. Imaginein mo, dapat yun ay ang normal is 100 below. So, siya ang kanya, umabot ng 300. So, naging laso na yung dugo niya. Parang acid na yung tumatakbo sa katawan niya. So, nagkaroon na siya ng mga organ failures. Kaya yun ang ikinamatay niya. So, kahit mga bata, lalo na yung mga pag ang anak nyo ay medyo laging mahina, may mga pangingitim dito sa batok, dito sa kilikili, at may mga ikino-complain, dapat yan ay pinapa-check up nyo na. Baka siya ay, dahil din sa mga kinakain, ay isang dahilan yun. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Ma'am Lot. Lalo-lalo doon sa mga may history ng pamilya na may diabetes at hypertension, ito po ay namamana po. So, konti pong ingat sa mga ating pong mga kababayan na may mga hypertension at diabetes sa mga ating pong mga kapamilya, doble po ingat at ito po'y namamana. Yun, just may butt-in lang, no? Kasi kung mapapansin niyo yung generation ngayon, no? Unlike nung generation nung una, parang magkakasakit ka pag hindi ka lumabas ng bahay at ng iyong kwarto. Ay, gusto mo sa labas, magbisikleta, tumakbo sa arawan, kung ano-ano. Oh, ngayon, iba yung mga bata. Talagang Nasa hindi loob halos sila nalabas. So, ito nga, may gadget. More on gadgets. More on, So, siguro, walang exercise, mahilig sa soda, ayun, chocolate, yan, milk tea. Yeah. Ayan, kape. Ayan di ba? Ngayon, i-deliver na lang. So, pangit na talaga ang lifestyle ng mga kabataan. At ayon nga sa survey ng DOST FNRI regarding dito sa obesity. So, dun sa mga children, isa sa lima ayon sa survey nila or 19.5% ng population ay obese. So, kung titingin ka man sa paligid, di ba, makikita mo na ang dami ng matatabang bata. Kaya Akala nila cute. Ay, ang cute at oo. chubby. Ayan. Kaya medyo nagiging health problem na rin natin yan. Kahit sa mga adolescent. Sa mga adolescent, isa kada 5 or 19.1% ang obese. At pagdating naman sa mga adult sa atin, teenager pa ata si Sir Eds. So sa atin, mga 20 to 59 years old, 3 kada 10 or 33.9% ay overweight at isa kada 10 o 10% ay obese. At yun ay karamihan ay sa mayayaman. Ayun, hindi At na sa elderly, kahit sa elderly, nagkakaroon din ng problema. 3 kada 10 or 26.6% ay overweight at 3 kada 10 ay obese. Na karamihan naman ay sa babae. Sa babae ang problema kasi mahina na ang metabolism pagdating sa elderly. Kasi, Kaya apektado hindi. kaming mga babae. Oo, kasi kaya pansin nyo, mas mabilis mag-gain yung mga weight yung mga babae. Oo. So, ganun daw sabi nga nila, pag daw nag-gain ng weight, mahal na mahal nung... Ayan. So, bakit nga ba hindi mapigilan ng mga tao ang sarili na pagka nakahain dyan talagang di makontrol? Sa tingin, human instinct po kasi yata yun di ba? Talagang kailangan nating mag-consume ng food. Kaya nga lamang pag minsan po talagang ay mahirap. Sir Hill, anong masasabi nyo dito? Una-una talagang dapat mayroong strong discipline tsaka determination para maiwasan itong mga hindi porket ako malaki, wala akong disiplina. Ako po naman po nag-exercise pa rin hanggang ngayon. So, ang DOH po at ang PHO po ay meron pong 7 healthy lifestyle habits, parang guidelines po, para masimple lang po ating ang interview ngayon. Ito po yung holistic approach para masigurado po ang malusog at aktibong katawan. Ito po yung 7 po yun ay yung pong sa smoking, sa alcohol po, low fat, low salt, high fiber diet, yung pong physical activity, yan pong manage po ng stress, at saka sa hypertension po. Yun po yung 7. At para madali pong tandaan, yun lang po aming pong, kung karamihan po natin, ay napakahirap na pong tandaan po yun. Ayan, dito din sa,
Doon na lang sa ang pag-quit sa smoking. Maraming talagang kailangan pa ng counseling dahil talagang hirap na hirap sila dahil yun nga, it's very addictive. Don't drink alcohol. Hindi naman, sabi nga natin, hindi naman wag o drink in moderation. Ayan. Siyempre, kailangan natin, di ba? Pag ikaw ay medyo, alam mo na, may tama na, di tigil na. Hindi yung lasing na magdadrive pa pauwi. Ayan, naku, makakadisgrasya pa tayo, makakaporwisyo pa tayo. Tapos yun nga, sa mga bata naman, sabi nga ni Ma'am Lot, hindi na lang namamanay. Acquired na. So, sa tingin niyo po ba talagang may connection dito yung mga kinakain? Napakalaki ng koneksyon ng kinakain. Sabi nga, what you eat is what you are. So, kung ikaw, bata ka, puro cholesterol, pagdating ng time, magkakaroon ka ng mga sakit connected sa cholesterol, katulad ng sakit sa puso. So, kung ikaw ay mahilig sa mga matatamis, later on, syempre, madidevelop mo yung diabetes. So, what you eat is what you are. Kung healthy ang kinakain mo, syempre, magre-reflect yun sa katawan mo. Gusto lang dagdagan. Pagka kayo mag-grocery, yung mga produktong bibili nyo, tingnan nyo yung nutritional pack sa likod. Yung value kung mataas sa sugar, mataas sa sodium, mataas sa saturated fats. Nakalagay po doon sa produkto yun. Maganda po yung guide po yun kung gaano karami ay in-intake nyo. Lalo sa mga chichirya. So yun po yun. Nakalagay po yun sa likod ng mga Kay Ma'am produkto. Carlota, dito tayo hirap na hirap. At po yung sa low fats, low salt, ayan. High fiber diet. Paano po yun sa Oo. nutritionist, So, dietitian, ma'am? As dietitian, talagang nire-recommend namin yung tinatawag na balanced diet. Balanced diet. Balance. So, doon sa balanced diet, maa-achieve mo yon kung siya ay composed of Go, Grow, and Glow. Kaya siya tinawag na balanced diet. Kompleto. Nadyan yung lahat ng pagkain na magsusupply sa iyo ng mga kinakailangan mong nutrients. So, kung ito ay minomodify lang kung meron kang medical condition, katulad ng hypertension. So, i-recommend lang namin na low salt at low fat at high fiber. So, ang pipiliin mo mga gulay, mga prutas ay high fiber, tapos ang mga meat mo ay yung mga low fat at low salt. So, ganun lang. So, balanced diet with modification lang pag may mga condition. So, para mas madaling matandaan, sauluhin po natin ang Pinggang Pinoy. Pinggang Pinoy. So, kung makikita nyo, yung grow, yun yung protein, glow, yung prutas at gulay. So, malaki po yung portion ng gulay. Dadamihan natin ang gulay. At ang go, ito yung mga carbohydrates, yung mga rice, mga bread, at saka mga noodles. So, sasabihin paano po yung sukat? Paano namin makokontrol? So, magdadala pa po ba kami ng mga pansukat? Pagka pupunta po ba kami sa handaan, kailangang may 1 cup para susukatin. 2 tables Opo. So, meron tayong tinatawag na hand signal or yung pwede nating gamitin ang kamay natin para at least visually masukat natin. Let's say, kukuha ka ng rice. Isang suntok is equivalent sa 1 cup. So, yan, nasa handaan ka. Ay, sabi niya, malaki daw yung kamay niya. Ibe-base mo talaga sa katawan mo. Kasi kung katulad ni Sir Hill at kamay ko ang bebesan niya, di syempre, hindi 1 cup para sa kanya yon. So, yung kamay niya. So, 1 cup is your isang suntok. At kalahati nito is half cup. Oo. Tapos yung isang palad, ito ay equivalent sa isang matchbox na ang sinusukat naman natin ay yung karne o yung fish, yung dami ng meat na kakainin mo. So, ito po yung 1 matchbox size. So, hindi mo kukunin yung isang buong liempo para
So, like, Buong isda. Malapad. susukatin mo sa iyong palad. Oo, Ito lang kalahati pala ang kailangan ko. So, para makontrol. At ito, equivalent ito sa 1 tablespoon. So, 1 tablespoon. At ito ay 1 teaspoon. So, kung kailangan mo ng 1 tablespoon na peanut, so ito. Or 1, 1 tablespoon na butter. So, ito ang pwede mong pagbasihan. Okay? So, hindi mo na kailangan magdala ng mga pansukat. Okay. Etong kamay lang, makokontrol mo na Oh. ang dami ng iyong kinakain. O ayan, dyan sa technical Kevin, tandaan mo, ayan, ng isang kamay, isang kanin. Dyan Kaso lang- malamang pag pinggang Batanggenyo yan, may kanin, 2, yung draw niya, lechong kawali, Oo. yung sabaw, may patatas at may sitaw, pero sabaw ng bulalo. Ayan, Kaso ganun. lang nung handaan, naghalo-halo na, ang dami. Oo, yun. Merong pansit, merong Pinaghalo. kanin, merong spaghetti. Lumampas talaga sa 1 cup na required para sa'yo. So, ayan, bawal po yung, kasi, iba talaga yung, kumbaga nga, yung dila daw nating mga Pilipino ay talagang may kasabihang, mabetchin, mahilig sa maalat. So, karaniwan ho ng pagkain natin, kung napapansin nyo, kung hindi maalat, mahanghang, maasim, no? Tayo, pinalaki na tayo na ganyan. Nung unang panahon naman, talagang, di ba, pampalasa yung patis, Oo, lalo nyo kayo bagoong. Siyempre, ito malaga. O nga't nagda-diet tayo, siyempre, samahan natin ng physical activity. Sir Hill, ano yung mga dapat nilang gawin? Siyempre, kailangan natin magpapawis. Lahat po ng exercise maganda, pero ito po ay ayon sa ating pong edad. Oo Siyempre, naman. pagtanda, hindi mo pwede naman tumakbo na tumakbo. At ang pinakamaganda pong exercise sa lahat, yung brisk walking. Kahit po ng edad ay pwede po. Yung pong mga ibang exercise na cycling at Ikonsulta mo muna. Oo. ikonsulta muna sa doktor. Lalo na kung may sakit sa puso, may high blood, o may diabetes, kung ano pong tamang exercise po Ayun. para sa kanila po. So, tama naman si Sir Hill. Mag-exercise tayo ayon sa ating edad. Kung tayo ay 15 pataas, siyempre kaya pa nating mag-exercise. Basketball, volleyball, cycling, jogging, meron pa nga dyan yung tinatawag na Spartan workout. Yung talagang physically ripped. Yun ang sinasabi nila. Tapos pag tayo naman mga katulad natin yung mga 30 and above, siyempre, magpatingin muna tayo sa doktor kung kaya pa ba natin. Siyempre, hindi pa naman tayo nagpapatingin. Baka akala natin, wala tayong nararamdaman sa ating dibdib. Ayun pala naman meron ka ng mga kaunting blockings dyan. Tumakbo ka ng jogging ka, ayun, o nagbisikleta. Delikado rin po. Kahit nga yung pagbabasketball. Dati hilig ko yan. Pero ngayon, siguro ko muna, papakondisyon The muna. best exercise at saka yung oras, kung ilang oras ba Oo. ang... Hindi, meron kasing sa mga social media ngayon, meron silang mga tinatawag na yung home workout, yung equipmentless, stretching ka lang, calisthenics, ganun. Pero Sir Edwin, ang ideal talaga 30 minutes a day. Okay. Ideal po yun. So, it constitutes siguro mga 1.5 kilometers to 2 kilometers na walk. Yes, sir. Kasi sinukat ko yung dito sa Kapitolyo hanggang sa bahay, parang 1.7 kilometers, so 1 mile. So, mula dito hanggang sa bahay, 30 minutes na dahan-dahang walking. Pero kung brisk walking mo yon, kaya yun around 15 minutes. Para ka din lang umuwi na nakasasakyan kasi matatraffic ka eh. Ganon. Tapos, yun nga, masarap pawisan. Kaya pag minsan, lakad-lakad lang. So, maidagdag ko lang po kay Sir Hill, yung ating pong opisina, kahit sa ibang opisina, at saka yung mga health centers, kahit sa community, meron silang mga Zumba program or mga exercise. Yan, paborito yun ang mga Pero kasama sabi natin nga, dito. bago kayo mag-join, especially yung mga may edad na, magpapacheck muna bago kayo mag-join. So, may mga program na everyone can join. Libre naman para at least makakapag-exercise ka. May mga kasama ka pa. Ayun, kasi Mag-e-enjoy. tandaan din po natin mga kasama. For a newbie, wala pong mabilis ang proseso. It's a journey.
Hindi pwedeng bumuhat lang tayo ngayon o nag-gym tayo malaki na yung muscle natin pagising natin sa umaga. Hindi, it takes a long process. Kaya yun nga yung mahirap Yung disiplina. Paano mo pananatiliin lalo na sa una talaga mahirap Mananakit yung katawan mo. Mahihirapan kang bumangon. Hindi ka, medyo kinakapos ka ng hininga. Kaya nga, medyo may process yan. So, yun yung challenge. Saka isa pa, yung stress. Sa inyo, paano nyo minamanage ang inyong stress? Lalo na sa line of work nyo, di ba? Health worker kayo, marami kayong dinudulog na mga kondisyon ng hindi lamang ng inyong mga sarili pa. Siyempre, ng ating mga kababayan. Sir Hill, ano ang yung pagmamanage mo ng stress? Alam mo yung stress, yun parang araw nating buhay na yung stress kasama talaga natin yan. Dahil yung stress sa trabaho, yung laging deadline, deadline. Napakahirap ng deadline. Ano po? So, pag ako po, sa akin po, pag nagmamanage ng stress po, kailangan po talagang tanggapin mo lang. Yung oras po. Pag sinabi po may pinagawa, gawin agad po. Huwag nung karosa ng deadline, tsaka magsasubmit. Para lalo sa ating mga empleyado sa Kapitolyo, na kung sakaling may submit na maaga, at merong konting revision, ma-revise po ng ayos. Wag po kayong magiging miyembro ng mga Argentina at saka yung mga Russian. Ano ba yun? Argent. Saka kanina sinabi niya siya yung exercise. Maganda po yung exercise po sa stress. Maganda po yung nakakabawas po ng stress yung exercise. Ayun. Dati marami ako nakikitang tuwing hapon dito sa ating community park. Ayan, maganda pong mag-walking dun. Medyo malawak yung saka wala pong usok sa buhay. Oo, walang usok dun kasi pag nag-walking tayo, baka mag-walking tayo dito sa bayan. Wala din. May pollution yan. So, syempre sa manage ng stress, di kanya-kanya lang yan Syempre, party na yan Paglabas mo pa lang traffic. Stress na yun. Tanggapin na lang natin. Maraming papasok sa kanyang trabaho. Ayun. Huwag na kayo magan. Kayo, Ma'am Lot, anong pagmamanage nyo ng stress? Lalo na sa inyong mga babae, no? Sabi nga ni Sir Hill, ay laging nandyan yung stress. So, kaibiganin mo na lang ang stress, sabi nga, it's okay not to be okay. Huwag ka lang magiging OA sa iyong stress. Ang pinakamahalaga sa lahat, masasabi kong pinakamahalaga ay yung iyong faith. Kapag strong ang faith mo, you can face any problems. Madaling harapin ang problema. Kapag ini-unite mo yung iyong mga problems, mga sufferings, with the suffering of Christ, dun mo marirealize, ang liit lang pala ng suffering ko. Bakit ako nagiging OA? So, doon magkakaroon ka ng lakas ng loob to face the problem. So, importante talaga is faith. Tapos, to find a person na you can open up, yung person na hindi ka i-chismis, yung pwede mong mapagkatiwalaan. Pwedeng mga religious o kaya ay yung friend mo na talagang mapapagkatiwalaan. Support group na makakapag-advise sa'yo. So, dapat alam ng lahat na may mga agency na nagbibigay ng mental advice. Yan, Sir Hill. Counseling para makatulong doon sa mga hindi kayang mag-cope sa kanilang stress. Pwede po silang kumonsulta. Katulad sa Provincial Health Office, sa mga rural health centers, merong mga trained po para sa mental counseling. Ayan, stress si Sir Hill. tawag nito. Sa amin si Sir Hill ang yung coordinator. Stress tsaka yung tinatawag nilang anxiety, depression. Mental Yan. breakdown. Kapatid na yan Mental breakdown. So, sabi nga, pag stress ka at inisip mo yung iyong problema, kasi karamihan sa atin, mahilig lalo ngayon, no? Mahilig mag-overthink. Ayan. So, isa pa yon, no? So, kumbaga, relax lang. So, tama kasi sabi ni Sir Hill, kung may trabaho, tapusin na agad sa opisina para pag uwi nyo sa inyong bahay, yung sarili nyo na lang o yung time with the family na lang ang Ika nga, Tama alisin kayo, ang mga nakaka-stress sa buhay. Ay, isa pa, para pagdating sa bahay, tama sa amin yung Sir Edwin, na wag nyo dadalhin ang trabaho sa bahay.
para pagdating sa bahay, pamilya, nakapokus na po tayo sa pamilya. Oh, dahil yun lang naman yun eh. 8 hours kang mag-work, tapos siguro 7 hours kang matutulog. So, 15 hours na yun. So, 24 hours. 5 hours kang, 3 hours ka mag-aayos sa iyong sarili. So, that's 20 hours. Yung travel time mo, yung another 4 hours. With time with God, 2 hours. So, yun, di ba? So, balancehin natin. Ayan. So, isa pa, itong stress, wag nating ida-divert sa pagkain. Kasi yung iba, kapag stress, lalong dumadami ang Oo. pagkain. So, hindi lang yung mental health mo ang affected, magiging yung body mo, Oo, yung yan. health. So, Karaniwan yun, ganun. never na ida-divert ang Minsan, stress sa pag pagkain. sinasabi Magdasal na lang. Ano? Ano nangyari sa'yo? Ba't medyo lumalapad kaya ta? Stress ako eh. Stress eating, ha? O, yan ang iba, yung ganon. So, kailangan nga, di ba? Sabi nga, pagsisimula natin ng New Year, New Me, talagang it's a journey. Ano? So, syempre, pagpasok ng 2024, syempre, 31 pa lang eh. Di ba? Challenge na eh. Dahil sabihin mo sa iyong New Year's resolution, hindi na ako kakain ng masyadong mga fatty foods. 31 pa lang eh. Di ba? Pagpasok ng man, ayun. So, ayun. So, yun nga. Nako, Ito na naman. Happy Fiesta, Fiestahan na Batangas naman. City. So, ma'am, any mga paalala at mensahe sa ating mga tagapakinig? At syempre, ano po ba yung baka maibabahagi nyo? Ano po ba yung mga susunod na activity ng ating Provincial Health Office na dapat nating abangan ngayong unang quarter ng taon? Ang nakaline up ngayong Pebrero, yung Oral Health Month. Ayan, ngayong isa pa, Pebrero. napakahalaga niyan. So, Oral yun Health po. Month. Ang mensahe po ngayon, ang aming pong tanggapan ng Provincial Health Office, pamumuno po ni Dr. Roseta, nagpapasalamat po sa PIO sa programa ito. Po, kami At po may hatid po namin yung dapat namin may hatid po sa mga taong bayan na paano mo makaiwas sa mga dapat pong mga sakit po. At ang PHO po ay bukas po kami ng Monday to Friday para kung sino gusto magpa-check up at para hindi ho porket wala kayong naramdaman ay hindi magpapa-check up. Maganda pa rin ho ang annual check up sa ating mga taga-Kapitolyo, mga empleyado. Kayo po yung magpa-annual check up kung wala kayong naramdaman. At kung siguro naman kayo mga hypertension, diabetes, ay magpa-regular check up po kayo at wag po kayong basta titigil ng pag-inom ng mga maintenance drugs. Dapat po yun alam po ng doktor at doktor din po magsasabi kung kailan po titigil o papalitan po yung ating mga medicines po. Yun po. Ayan, Ma'am Lot. Okay, so ipropromote ko na rin po na ngayong January ay deworming month. So lahat ng ating 1 to 19 years old ay makipag-ugnayan sa mga health center para po mabigyan sila ng deworming. Ma-maintain natin na walang bulate ang katawan ng ating mga 1 to 19 years old para ma-achieve nila ang maximum growth potential nila, ang health nila. So, ang advice ko lang, i-develop po natin yung discipline. Sabi nga, if you cannot control your palate, you cannot control your soul. So, Ayun. oo. So, kung dila mo pa nga lang, di mo madisiplina. Paano pa yung mga ibang gawaing hindi mo madidisiplina ang sarili mo? At magkaroon tayo ng mga healthy choices sa ating mga pagkain. Piliin natin yung mga lutong bahay dahil alam natin pwede nating kontrolin yung mga mantika o paraan ng pagluluto para mas maging healthy. Iwasan natin yung madalas na pagkain sa labas dahil alam naman natin na mataas food. yon sa cholesterol, sa triglyceride at iba-ibang klase ng fats at saka sa mga salt. So, wag nating sanayin ang ating mga anak doon. Lalong-lalo na doon sa mga milk tea, sa mga anong tawag sa inyo? Ayan, milk tea, mga bubble tea, etc. Mga Starbucks. kape. Social lang silang tingnan at inumin pero napaka-unhealthy dahil mataas sa fats at saka sa mga sugars. Saturated fat and So, sugar. wag nating sanayin ang ating mga anak doon. At
i-encourage natin yung mga physical activities. Ibalik natin yung dati na naglalaro sila sa labas, i-expose natin sa sun for vitamin D para sa mga buto nila at sa physical activity para mas maging healthy. So, yun lang para sa isang malusog na Batanggay. Ayan. So, narinig natin, no? Nakasabi nga nila, talagang total holistic approach. Physically, mentally, spiritually. Para sa new me. Ayun. So, Lalo sa mga ma'am. nanay. Oo, lalo na sa mga nanay, narinig nyo. Hindi naman namin sinasabing wag nyong i-treat ang inyong mga anak sa gusto nila. Pero, di ba, in moderation. Baka naman araw-araw na naka-milk tea sa umaga, soft drink sa tanghali, kape sa Importante gabi. yung Ayan, monitoring ng mami. So, water is the best pa rin. No? So, ma'am, kami po ay talagang nagpapasalamat at sa unang araw namin ng pagbiyahe in 2024 ay nakasama natin ang mga kasama natin sa Provincial Health Office. Siyempre po sa kanilang mga kasama, sa kanilang pamunuan, Ma'am Dr. Rosbelinda Osaita at sa lahat po ng ating kasama dyan sa PHO. Maraming salamat po. Ma'am Lot, Sir Hill, marami pong salamat sa inyong payo at susunod po tayo sa kanila na hindi porket, ay wala man ako nararamdaman, ako'y okay pa. Magpa-check up po. Baka biglang pag nagpatingin tayo ay nako, ayan na, masamang balita. Ayan. Kailangan mong ganyan. Lalo na yung diabetes, no? Yung iba nahihimatay. O parang, taas daw yung sugar. So, ayan po, mga paalala, hindi lamang po pagda-diet, kailangan din nating galaw-galaw, So, ayan na. Ang oras, nako, 10:20 na. So, babati lang si... Sir Hill, baka may gusto kong batiin. Gusto ko lang batiin yung aking nag-iisang nag-aari na aking puso at ATM. Wala iba si Miss Estrelita Burog. Ma'am Estrel. Happy birthday sa iyo, ha. Ayan. Happy birthday, Ma'am Estrel. Ayan. So, ayan. Mga kasama, wala na po kaming kaunting oras na lang. Ma'am Lot, may pahabol ba? Okay, so happy birthday, Ma'am Estrel. So binabati ko rin po ang aking asawa, si Noji, at ang mga anak ko, si Clark at Chloe. At ang mga kasamahan ko sa Nutrition Services, si Ma'am Cynthia, Ma'am Helen, Ma'am Divine, Ma'am Gigi, Ma'am Maris, si Michelle, at si Janelle. Hello sa inyong lahat. Ayan, Saka mga kay kasama. Dr. Osaita. Ayan, mga kasama natin. Dr. Osaita, good morning Lagi po. din natin kapulong yung mga taga-nutrition council na yan. Lagi rin pag minsan isang tawag lang natin yan. So kami po ay magbabalik para sa paghahatid sa mga ilang balita. So wag po kayong bibitaw at babalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? Oh anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo?
Nako ineng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Biyaheng Kapitolyo at para ihatid ng ilang kaganapan dito sa ating pamahalaan panlalawigan, muling nagbabalik ang ating patrol ngayong araw, Gian Marco. Maraming salamat po, Sir Eds. Sa adikain po ni Governor Hermelando Mandanas na mapalakas at mapaunlad ang mga rural-based organizations sa lalawigan, isinagawa ng Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang Cooperative Development Authority Region 4 ang pre-registration seminar kahapon, ika-10 ng Enero 2024 sa PAFE Center, Opag Compound, Bolboc, Batangas City. Malugod na binati ni Assistant Provincial Agriculturist Luz Labit na kumatawan kay Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista Jr. ang mga dumalo sa kanilang kauna-unahang seminar para sa taong 2024. Ito po ay kinabilangan ng mga opisyal mula sa samahan ng iba't ibang industriya gaya ng paggugulay, saging, mangga, kakao, kape at hog raisers. Kasunod nito ay binahagi ni Ginang Elizabeth Arago, Cooperative Development Specialist 2 ng CDA, ang mga dapat malaman ng mga miyembro patungkol sa pag-oorganisa ng kooperatiba. Mahalagang mairehistro ang isang kooperatiba sa CDA upang lubos na makinabang sa mga serbisyo at tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan. Ang nasabing seminar ay bahagi po ng proseso ng pagpaparehistro bilang kooperatiba, kabilang ang orientation na pinangunahan naman ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office noong nakaraang taon. Sir Eds? Ayan, maraming salamat sa iyo, Gian. Ang oras natin ng ngayong umaga, nako, malapit na. 10:27 in the morning. So, ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Narito po ang ating weather report. Hatid po ng ating mga kasama sa PDRRMO. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, January 11, 2024. Uulan po ang malaking bahagi ng Southern Luzon ngayong araw dahil po ng shearline o linya kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin na northeast monsoon at mainit na easterlies. Dito po sa shearline ay makakaasa po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung northeast monsoon pa din o yung amihan ang siyang nagdadala pa din ng mahinang pag-ulan at malamig na temperatura sa ilang bahagi ng Luzon. Habang easterlies naman o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang siyang nagdadala ng maalinsangan na panahon sa Visayas at Mindanao. Ngayong araw naman po ay maging hanggang sa susunod na araw ay wala pa ding binabantayan na bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas po ng minsanang maaraw at bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na may hina at katamtamang pag-ulan. Dulot nga po ito ng shoreline. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 7% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa silangan at timog parte ay may 25% tsansa ng pag-ulan, habang sa kanlurang bahagi ng Batangas ay may 4% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:22 ng umaga at lulubog mamayang 5:44 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam, at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting.
Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyong ulat kasamang Raven Rentasida. At syempre, may mga ilan tayong announcement. Gian? Yan, kaunti mo lamang pong ma-anunsyo, magkakaroon po ng special recruitment activity ang Industrial Personnel and Management Services Incorporated, katuwang ang Batangas Provincial Peso at Department of Migrant Workers sa darating na January 18, 2024. Ito po ay sa susunod na Webes, simula ika-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon. Ito po ay gaganapin sa Provincial Assistance for Community Development Conference Room dito po sa Kapitolyo. Mangyari lang po na dalhin ang original at authenticated copy ng mga sumusunod na dokumento sa araw ng recruitment. Updated CB, passport po valid for more than 3 years or proof of passport release, printed PEOS certificate, educational credentials gaya po ng diploma, TOR at Form 137, valid NBI clearance or proof of release, PSA birth certificate at marriage certificate at PRC license po. Maaari po kayong mag-apply sa mga trabaho po sa Canada at sa Saudi Arabia po. Ayan, so sa mga gustong magtrabaho overseas, narinig nyo naman ang mga kailangan nyong dalhin sa January 18 sa PACD Conference Room. So ang oras po ay ganap ng alas 10 at ng alas 10 at kalahati ng umaga. 10:31 na nga to be exact. So panahon na para pansamantala kaming magpasalamat at pasalamat sa ating tech team, kay Kevin, kay Christian at kay Abon Lu, at syempre sa ating station manager, si Tito Roger, station manager natin ngayon. So wala na po kaming oras. So sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang baka Diyos, baka kalikasan, baka tao, taas noo, Batangenyo. at sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ay babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na likas na katangian ng mga Batanggenyo magiting muli. Ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po ang inyong lingkod, Grace Briones, kasama po ang ating patroller, Gian Marga Escamillas po. Ayan, marami pong salamat sa muling inyong pang-antabay sa inyong mga kaagapay. Ito po muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.